Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Tayo ba ay nagiging hadlang sa paglapit ng iba sa Diyos? Sa Ebanghelyo ngayon makikita natin na ang mga leader ng relihiyon, lalo ng mga iskriba at mga pariseyo, ay patuloy na tinutuwid ng Diyos. Pinagsasabihan sila dahil maalam sila sa katuruan, kaya lang yung gawa ay salungat. May paalala ang Diyos sa iyo at sa akin ngayon na maging inspirasyon nawa tayo para sa paglapit ng iba. Hindi yung mas binibigyan natin ng importansya yung ating sarili. Ang pagpapabanal natin ay mas nakatuon sa panlabas lamang na kabanalan para ang ibang tao ay makita tayo, para ang ibang tao ay mapansin tayo. Ngunit ang pinakamahalaga ay yung kabanalan sa loob. Ito ang tinitignan ng Diyos sa atin, yung ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao. Na ang relasyon natin sa Diyos ay dapat mas napapalalim at ang relasyon natin sa iba ay mas may pag-ibig at may katarungan. Kaya kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Nasuriin natin ang ating sarili lagi. Nanawa, sabi nga, tayo ay maging daan para mapalapit ang ibang tao sa Diyos. Maging inspirasyon tayo sa paglalakbay ng iba. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Na maging totoo tayo, tanggalin natin yung mga pagkukunwari, yung bitag ng pagkukunwari sa ating sariling buhay. Mag-focus tayo doon kung paano maging mas mapaganda pa ang ating relasyon sa Diyos. Kung tayo ay tinutuwid ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao at sa mga pangyayari sa buhay natin, tanggapin natin, magpasalamat tayo sa Diyos dahil ito ay ikabubuti natin. Pinapayagan ng Diyos na mangyari na tayo ay ituwid dahil sa Kanyang pagmamahal. Kapatid, ganito tayo kamahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang pagkalat natin itong mabuting balita, siya ang mabuting balita. Sa mapagpalang Huwebes sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid. God bless and God is good.